And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my help found grace, indifferent to the cause. You looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my life. I'm not my own. I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet thought I knew. Na ikaw ay makilala nila na iisang tunay na Diyos. Na iisang Diyos na tunay at si Hesus Kristo na iyong sinugo. Job 28:28. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito,
ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay siyang kaunawaan. John 1:16. At simula sa kanyang kapuspusan ay tayong lahat ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Tatlo na lang. Titus 2:1-3, 2:11-13. Ngayon, Titus 2:11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ng lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Efeso 5:15-17. Kaya't maging maingat kayo sa paglakad, di gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong na sinasamantala ang panahon. Sapagkat ang araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging hangal. Kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Okay? Isa na lang. 2 Peter 5-9. 2 Peter 1:5-9. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Ang pagpipigil ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ay ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So na lang. Sapagkat ang sino mang wala nito, wala ng mga bagay na ito ay bulag at malapit at ang malapit lang nasa malapit ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang mga dating kasalanan. Okay, sige po. So, okay, Dad. Alright, so praise God. Yun po yung ating mga memory verses. Nagbabak, ano ba? Teka. Teka lang po.
Hello? Hello, Mike? Narinig niyo po ako? Okay. Pwede po may mag-try na magsalita sa inyo. Tingnan ko lang kung naririnig ko po. Hello, ayan. Oh, malinaw? Malinaw, Okay. hindi. Okay. Sige na, okay na. Okay po, sige. So, good afternoon. And welcome po ulit sa ating Bible study. So, wala pa yung iba. Si Tita Susan naman, nagka-problema siya sa kanyang account. And yung iba wala pa din, no? Sige po, so habang naghihintay sa kanila, magkaroon po tayo ng review sa atin pong nakaraang Bible study. So, John chapter 3, no? Okay, so last day, natapos po natin yung hanggang verse 29. So, yun po ay patungkol sa analogy sa isang kasal. So, pwede po bang marinig po yung inyong naaalala, no, sa verse 29? Bilang review, habang hinihintay natin po yung iba nating kasama. So, anyone na ano yung natatandaan niyo po sa verse 29? Or ano po yung may dadagdag niyo po na napag-aralan niyo po sa verse 29? Anyone po? Verse 29. Sige, habang nag-iisip po kayo, no? Again, yung situation po dito is yung mga alagad po ni Juan na kumbaga nasabi natin na hindi pa nila totally naunawaan po yung mensahe na binibigay po, no, ni Juan na tagapagbautismo, in which siya po yung nagtuturo sa mga tao na maniwala at maghintay sa darating na tagapagligtas. So, binigyang linaw niya po yun sa kanyang sagot na nauna sa verse 27, nung sinabi niya po na hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito'y pinagkaloob sa kanya mula sa langit. So, ibig sabihin, pinapakita niya po doon na kung anuman po yung ginagawa niya, yun po ay tanging pinagkaloob lamang sa kanya ng Ama, no? Or ng Diyos. And then sa verse 28, pinakita niya po doon, inulit niya, pinaalalahanan niya yung kanyang mga alagad na sinabi niya na hindi siya ang Kristo, bagkus siya lamang yung sinugong una sa kanya, na ilang beses na rin natin pong napag-aralan, na nababasa po natin sa Old Testament, sa Malakay chapter 3, sa Isaiah 48. Yun po yung mga propesiya patungkol po sa herald or sa forerunner or yung mauuna. And so sa verse 29, nagpatuloy siya sa kanyang pagpapaliwanag gamit po ang isang talinghaga na gamit po yung actually ito ay isang hindi talinghaga no? Parang yung itinutulad niya lamang, no, yung sitwasyon niya sa parang kasal. Kasi totoo po ito itong sinasabi niya na situation. Totoo to, no, in which yun po yung ating napag-usapan kahapon. So, gusto ko pong tanong kung ano po yung matatandaan nyo patungkol dito sa verse 29 habang naghihintay tayo. Sige po, anyone? Binigay niya example yun nga yung sa ikakasal, no? Diba sa isang ikakasal, yung babae at lalaki, tapos merong isang best man. Yung bibigay niya ng halimbawa, yung best man, bali siya yung maghahanda ng lahat. Siya mag-aasikaso ng lahat sa kanilang kasal.
Yun, kumbaga, si John the Baptist, siya ang talagang ang kanyang minister o ang kanyang ay ihanda ang lahat sa pagdating ng ating Mesiya. Amen. So, yun po yung malinaw na pagpapaliwanag po ni John the Baptist, no? Ayan, si Tita Susan nakahabol na. So, gamit ni Tita Susan yung account ng HCC kasi na-log out and hindi niya po maalala yung password. So, anyway. Lalabas po muna ako, no? Gagamitin ko yung Ryle. Hindi, okay naman. Kita nyo kami dalawa, no? Hindi nyo kami nakita. Isa lang nakita. Okay. Lalabas po muna ako, ha? Ay, dapat pala iba yung gamitin. Teka po. Ayan. Okay na. Nakita nyo na po si Tita Susan. Okay, okay. So, alright. Again, ulitin po natin. So, hindi nyo ako marinig? Hindi nyo ako marinig? Tita Susan, paki-on po yung mic nyo. Yan. Hello. Yan po. Okay. Naka-on na po. Pero hindi nyo ako naririnig. Wala po, hindi nyo po narinig. Rinig na po. Hello. Po, narinig na po, Tita Susan. Sige po. Okay, ganito pala. Sige, explain ko muna sa inyo, no? Yung kay Tita Susan po na ginagamit ngayon, sa HCC din po yun. Pareho kami nang ginagamit. Ngayon, kung i-mute ko si Tita Susan, automatic din ako mute dito. Kaya po, nalimutan kasi ni Tita Susan yung Ulitin ko po, Tita Susan, i-mute ko kayo dyan. Okay? Hello? Hello? Ayan. Naka-on din ng mic ni Tita Susan. Sige, anin po muna. Hindi kasi ako pwede mag-change ng no? Teka lang po, mag-change lang ako ng Skype dito. Teka lang. Wait lang po, no? Para hindi magulo yung mute-mute, iibahin ko na lang po yung Skype ko dito. Hallelujah, all
Hindi po ba ako narinig? Joshua, Judges wrote, First Samuel, First King, Second Kings, First Chronicles. Second Chronicles, Ezra, and Nehemiah. Esther, Job, mga awit. Ano? Psalms. Ay, Psalms pala. Ah, Awit mo. Ecclesiastes, mga awit na mga awit. Ikaw, ma'am? So, Solomon. Hindi yun ang mga awit. Kaya nga, nakasunod. Isaiah, Jeremiah, Ano, Joy? Lamentation. Wala akong sunod. Ezekiel, Ezekiel, Daniel, Daniel, Hosea. Hosea, Joel, Amos, Obadiah. Jonah, Micah, Nahum. Abakuk, Zephaniah, Haggai. Third, Titus. 13. Titus? 13. Philemon, Hebrews, James. First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Revelations. Okay. So, naririnig po ako? Okay na? Wala? Hindi niyo ako naririnig? Hello, mic test. Narinig na po? Okay. Sige, finally, okay na po ang lahat. Sige po, once again, good afternoon. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Babasahin ko po yung verse 30. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. So tayo po'y manalangin. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong habag at awa. Tanging kami ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na iyong pinakita at pinakita sa pamamagitan ng iyong pagpapadala sa iyong tanging anak na si Jesus, na kung saan ibinigay mo ang lahat, Panginoon, at kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At salamat, Panginoon, dahil ang pag-aaral namin sa John chapter 3 ang magpapatuloy na mas magbigay sa amin ng pag-unawa patungkol sa pagliligtas, patungkol sa ebanghelyo na iyong ipinagkaloob. Salamat, Panginoon, ikaw po ang mabibigyan ng papuri sa lahat ng ito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magpapatuloy po tayo dito sa John chapter 3 verse 30, no? Sinabi po ni Juan tagapagbautismo sa kanyang pagpapatuloy, siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. So actually ito po yung parang last na
statement niya patungkol sa kaniyang sarili kasi starting from verse 31, magsisimula na po siyang maghayag patungkol naman sa Panginoong Jesus. So, gusto ko lang po munang marinig kung ano po yung inyo pong napag-aralan patungkol po dito sa verse 30 in connection po doon sa sinabi ni Juan na tagapagbautismo simula po sa verse 27. Tandaan niyo po yung simula sa verse 27 hanggang sa verse 30 ay patungkol po yun sa pagpapaliwanag niya kung sino siya at kung ano yung parte, kung ano yung ministeryo na meron siya patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Na yun nga po ay tugon niya sa kanyang mga alagad na tila nagkakaroon ng kompetisyon or parang hindi pa nila naunawaan kung ano talaga yung mensahe na kanyang ibinibigay. So, ito po yung last statement, verse 30. So, anyone po na makakapagbigay or makakapag-share po ng kanilang napag-aralan patungkol po dito sa John chapter 3, no? Verse 30. Sige, paano pong ibig niyang sabihin na siya'y kailangan tumaas, ngunit ako'y kailangan bumaba? Sige po. Sige, Dad. So dito sa sinabi ni John the Baptist, talagang pinagdidiinan niya na walang ibang dapat itaas kundi ang Panginoon. Sa kanyang gawain, ang kanyang gawain ay yun nga, yung paghanda, no? Paghanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya niya sinabi yun na walang ibang dapat itaas hindi ang ating Panginoon Jesus. Okay. So, yun po yung sinabi ni Daddy po, no, na kumbaga, ito ay patungkal lamang sa, yun nga, pagbibigay linaw na sa lahat ng ginagawa niya, kung ano man yung ministeryo, no. Pag sinabi nating ministeryo, ibig sabihin yung tungkulin or yung gawain or yung paglilingkod niya, ay lahat po ng iyon ay para po sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Well, yes, tama po yun. And isa din po sa mga bagay na dapat po nating matandaan or maunawaan patungkol po sa verse 30, hindi po ito, gaya po ng sabi ni Kuya kahapon, hindi ito patungkol na sa parang merong point of time na kung saan ang Panginoong Jesus ay nasa baba. I mean, sa patungkol sa kanyang, patungkol sa kanyang level or antas, no? Hindi po kailanman bumaba at hindi po kailanman humigit si Juan na tagapagbautismo sa ating Panginoong Jesus. Kasi if ever nangyari yun, if ever na may time na nasa itaas or mas mataas po ang kumbaga ranggo or antas ni John the Baptist, Jesus Christ is never God. And hindi siya qualified na sabihing Panginoon kasi may nakakataas sa kanya na nilikha. But ang sinasabi po dito ni John the Baptist is that patungkol po sa ministeryo. Kumbaga, it is now time na yung ministeryo niya ay kumbaga maglaylo na and yung ministeryo na po ng Panginoong Jesus ang siyang dapat tingnan ng mga tao na ito na yon. Kumbaga, tapos na yung party ko, ako'y naghanda lamang at nandito na yung groom. Tulad nga po, balikan natin yung kasal. Kapag dumating na po ba yung groom, mayroon pa ring role yung best man. Di ba wala na? The highlight is nandun na sa groom, sa ikakasal na lalaki. So, ganun din po ang nangyari. Yun po yung gustong ipakita dito ni John the Baptist. So, tanggalin po natin at kung sino man ang magsasabi ng Panginoong Jesus ay in some point of time, siya po ay, yun nga, no,
mababa lamang, tas itinaas lamang siya ng Panginoon, tas gagamitin nila itong John 3:30. O tingnan mo yung sinabi ni John the Baptist, kailangan niya ng tumaas, kailangan nang ni Jesus tumaas at siya'y bumaba. Hindi po yan ang ibig niyang sabihin dito. Okay? Naintindihan niyo po ba? Okay. So, I think yun naman po yung talagang sinasabi sa verse 30. Malinaw naman po yun, no? So again, tandaan niyo po, kailanman wala pong punto sa time. Actually, time is para lang yan sa mga nilikha. Ang Diyos, hindi siya bounded sa time. Pag sinabi po nating bounded, hindi po siya sakop ng time. No? Only creatures or created beings ang bounded sa time. Okay? So, malinaw na po yung verse 30. No? So, patuloy tayo sa verse 31. Ang nanggaling sa itaas. Ngayon, tingnan nyo po, dito niya na iahayag ang patungkol sa Panginoong Hesus. Ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat. Sige po, anyone po na makapag-share. Close ko lang yung door ko po. Teka. Verse 31. So ano po yung pinapakita ngayon ng verse 31? Again, ito po ay connected sa ating Panginoong Hesus. So ano pong pinapakita dito sa verse 31? Dito po yung pinapakita kung sino si Jesus Christ. Kumbaga, yung sinasabi din na, Christology. Dito pinakita yung sa testimony din siya ni John na ang Panginoong Jesus, hindi siya katulad natin na, kumbaga, earthly being, kundi siya ay nagkatawang tao. Hindi siya, hindi siya kumbaga nabawasan, kundi nadagdagan. At, hindi siya galing sa lupa. Hindi siya katulad natin, kundi siya ay galing sa langit. Tapos makikita dito na, kumbaga, si John the Baptist, pinapakita niya na there is only one person na galing sa langit na nandito sa lupa. Parang gano'n. Kasi diba, kumbaga, sinabi niya na, dun sa pinakaumpisa niya, sabi niya, hindi nga siya yung Messiah. Kumbaga, dun niya pinapakita na, lang ako, kumbaga, creation lang ako. Pero, etong si Jesus, galing siya sa langit. Amen. So, thank you po, Ate Jamie. So, napakaganda na nabanggit yung salita na Christology. So, sa mga una po na nakarinig patungkol po sa Christology, ang Christology po, ang ibig sabihin po niyan is, branch siya ng Christian theology. Pag sinabi nating theology, ito po ay pag-aaral patungkol sa Panginoon. So, parang ganito, parang science, di ba, biology. Biology is branch ng science na nag-aaral patungkol sa tao ba or buhay? Bio. Living things. Parang ganon, di ba? That's biology. Ganon din po yung Christology. Okay? Ang Christology po is branch ng theology na nag-aaral po patungkol sa pagkatao, kalikasan, at yung role po ng Kristo. Kaya tinawag na Christology. And yung binanggit po dito ni Jamie kanina, itong John 3:31 is nagpapakita, patungkol sa Christology, kung ano yung pagkatao or ano yung kalikasan ng Kristo or ni Jesus particularly. Okay? And ano pong sinabi dyan?
although hindi pa naman directly na sinabi, pero makita nyo dito, ang nanggaling sa itaas ay mataas sa lahat. Okay? Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. So, napakagandang statement po yung ang galing sa lupa ay tagalupa nga. So, ibig sabihin nun, ang nanggaling sa langit ay tagalangit at ang nanggaling sa lupa ay tagalupa. And kailanman hindi po sila magiging magkatulad. And dito po, pinapakita po dito kung sino yung higit sa kanila. At yun po yung nanggaling sa itaas. Okay? So, ito pong statement na to ay patungkol po sa Panginoong Jesus. So again, ang tanging hangarin po ni John the Apostle is upang ihayag na si Jesus ay anak ng Diyos. So sa madaling salita, upang ihayag na si Jesus ay Diyos at siya ang Messiah, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas. At meron pa po pala yung kadugtong na purpose upang ang mga naniniwala ay maligtas. So, nakakalimutan ko pala yung sabihin. Yun din po ang purpose nito actually, upang ipahayag sa mga naniniwala na sila ay ligtas. Yun po ang purpose ni John actually. So, ulitin ko po, hindi po ito patungkol sa paraan paano maligtas. Okay? But actually, John is patungkol po sa pagliligtas. Okay? Mamaya may babasahin tayo patungkol dito. So, sabi dyan, ang galing sa lupa ay tagalupa nga at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggaling sa langit ay mataas sa lahat. So ngayon dito na po ini-exalt ni John the Baptist ang Panginoong Jesus. He is not man just like us, no? Very clear po sa 31 na siya ay nagmula sa itaas. Hindi siya created being. Bagkus siya lamang po ay nagkatawang, or yun nga sinabi ni Jamie kanina, sinuot niya lamang po yung katawang tao for the purpose na iligtas po tayo. No? Now, napakahalaga po na maging malinaw talaga to sa atin. Alam niyo po bakit? Kasi nga, ito po parte po ng gospel, parte po to ng ebanghelyo. No? Okay? Kaya dapat maging malinaw to sa atin. So sana malinaw po yan sa bawat isa. So verse 32, nagpapatotoo siya ng kanyang nakita at narinig, ngunit walang taong tumatanggap ng kanyang patotoo. Now, kung mapapansin niyo po, okay? Ito pong verse 32 ay nasabi na po ito sa verse 11. Tama? Sa verse 11. Tingnan niyo yung verse 11. Yan po ay sinabi na rin po ng Panginoong Jesus. Di po ba? Tama? And sa verse 32, ito po ay sinabi ulit ni John the Baptist. Okay? Ito yung sinabit uli ni John the Baptist. Isa po sa mga bagay na gusto kong i-share sa inyo, no? Napaka-amazing po. Bakit? Kasi po si John the Baptist na nagsasalita nito at si John the Apostle na nagsulat nito, yung verse 32 po lagi po nating tandaan, sila po ay hindi nagsalita at nagsulat ayon sa kanilang sariling salita. But ito po ay, they were inspired. Sila po ay kinasihan, no? Ito ay kinasihan ng Diyos. Ito po ay inspired by the Holy Spirit. Tama? Na-gets niyo po? Pero in verse 11, sino nagsalita nun? Ang Panginoong Jesus. Di ba? So ano pong gusto ko pong ipakita sa inyo? Na really, the Son of God and the Holy Spirit are one. Di ba? Na ano nyo po yun? Pero anyway, hindi po yan yung focus, no? Pero na-amaze lang ako kasi kung tatandaan nyo sa verse 11, ang kinakausap po ng Panginoong Jesus, si Nicodemo. Wala doon si John the Baptist. Wala din doon si John the Apostle. Ito pong naisulat na to at yung sinabi ni John the Baptist is inspired by the Holy Spirit. Okay?
And napakaganda po na malaman yon. Pero, meron lang po ko tanong sa inyo, no? Nagpatotoo siya ng kanyang nakita at narinig. And sinabi yan ng Panginoong Hesus sa verse 11. And sabi nga natin, yung comment po natin sa verse 11, yun po ay patungkol sa, yun, sinasabi ng Panginoong Hesus na siya po ay, actually, wala pa siyang masyadong sinasabi during this time. Ang sinasabi niya lang is, repent, for the kingdom of heaven has come. Okay? And then, sinabi din natin na kasama dito yung mga patotoo ng mga propeta sa Old Testament. Diba? Yun po yung sinabi natin sa verse 11. Now, maganda po na maging klaro, ano kaya yung testimony, ano po yung patotoo na sinasabi pala? Tungkol pala yun saan? Naintindihan niyo po yung tanong? Diba? Nagpatotoo siya ng kanya nakita at narinig. Ano ba yun? Ano ba yung nakita niya at narinig? Ano yung specific na testimony or patotoo na sinasabi po dito ni Juan na tagapagbautismo patungkol sa patotoo ni Jesus? So ano po ba yung patotoo na yun? And then sabi niya, ngunit walang taong tumatanggap ng kanyang patotoo. Ano po yung patotoo na yun? Ano yung testimony na yun? Sige, para mabigyan po kayo ng ideya pa, patuloy natin sa verse 33, no? Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpatunay dito na ang Diyos ay totoo. So, ito pong patotoo na ito is napakahalaga. 'Di ba? Kasi tingnan niyo po sa verse 33, kapag ang sino man, yung taong tumatanggap ng patotoo niya, ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. So, kapag tinanggap mo ay yung taong tumatanggap ng patotoo, sinasabi mo rin, tandaan niyo pa, yung taong tumatanggap ng patotoo ni Kristo ay siya ring nagsasabi na ang Diyos ay totoo. Diba? Yan po yung sabi sa verse 33. Kaya napakahalaga na maintindihan natin, ano ba yung patotoo na to? Di po ba? Yung pagsang-ayon niya palagi sa kalooban ng Diyos. Okay po. Yung pagsang-ayon ng Panginoong Hesus sa kalooban ng Diyos. Okay. Yes, actually, yung patotoo po na yun, isaklaw po yun kasama po yun doon sa kalooban ng Diyos. No? Yes, tama po yan. Pero parang gusto po kasi nating ano yun dito is, ano yung specific na patotoo na yun? Sarili niya po, ganyan. Anong ibig mong sabing sarili niya? You mean sariling testimony ni Jesus Christ? Yung patotoo niya na sa karanasan niya. Langit mo. Sa langit. Nagawa niya. Ang parang sagot ni Gab is patotoo patungkol sa kanya? Parang ganun ba? Okay, yes, actually, tama yun. Pero ano yun? Ano yung tungkol sa kanya? Ano yun? Ano yung patotoo na yun na tungkol sa kanya? Yan, malapit na po tayo. Malapit na. Okay, teka lang po. Bigyan po kayo ng clue. Verse 33 at 34. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Now, napakaganda po itong verse 34. Bakit? Balikan niyo po yung 33. Sabi niya, kung sino man daw ang tumanggap ng patotoo ni Kristo, ni Jesus,
ay nagpapatunay na ang Diyos ay totoo. Okay? Bakit? Verse 34, sapagkat siya na sinugo ng Diyos. Now, yung sinugo po ng Diyos dito, hindi po to yung mga propeta or yung mga apostol, hindi. But ang Kristo, sinugo ng Diyos, okay? Yung Kristo po to. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, the very words na sinasabi ng sugo ng Diyos, which is yung Kristo, yung Messiah, which is si Jesus, siya ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. No? The very words of God. Yun po yung sinasabi niya. And sabi diyan, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. So, hindi ko muna anin tong part na to, no? Doon muna tayo sa testimony na lang. Kasi another tong sapagkat yung sa Espiritu. And baka bigay ko po yan na assignment. Sige, dito tayo magtatapos sa tanong, ano yung patotoo na yun? Ano yung testimony yun? Sige. Yung ano ba yun? Sa John 2? Kumbaga nagpatotoo siya sa kanyang sarili na yung sa may, anong tag dito? Yung magbibuild. Ano yan? Yung sa may, yung siya ay parang, tag dito yung sa templo na hindi naunawaan ng mga Pariseo. Tsaka yung sinabi din sa chapter 2 na hindi niya pinagkatiwala yung sarili niya kasi alam niya yung lahat. Parang doon pinapakita na siya ay Diyos. Parang ganun. Parte lang yon. Pero hindi exactly yon. Pero part yon. Part yon. Dito po sa 27, parang naano ko po dito na sabi po ni John na sumagot si John, walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Yung sinasabi po ni John the Baptist sa verse 27, ano po yan? Patungkol po yan sa kanya, kay John the Baptist. Kumbaga, kung ano yung meron si John the Baptist, yung ministeryo niya, yun ay bigay lamang ng Diyos sa kanya. Okay, so yun po yun sa verse 27, Tita Susan. Okay? Sirit na ba? Ito po yung napakahalagang testimony or patotoo. Ito, napakahalaga po nito kasi ito po yung pinangahawakan natin, no? Dapat hindi ito mawala sa atin. Very, very important. Kasi nga, ha? Siya ang tagapagligtas. Parte yun. Pero dapat maano natin yung exact talaga na words. Ano yung testimony na yun? Ano yung patotoo na yun? Ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay naging tao? Parte din yun. Siya Mesiya. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Naranasan niya yung pagiging banal na Espiritu. Parte lang din po yun. Ano po? Yung sa baptism? Yung sa John 3 kala Nicodemus, parte lang po yun. Ano po? Yung, Ano ba? Sigab. Ano yung pagkakot? Totoo niya. Ano po? Siya po ay anak Teka lang. ng Diyos. Ano? Siya ay anak ng Diyos? Malapit na. yung dun sa may yung Nasa nandun, kanan ng Diyos. hindi yung, kumbaga yung bumukas yung yun lang. Hindi yung kay Siyang Diyos sa tao. Hindi Part lang po yun.
Anak ng tao. Ano po, Sino Siya ang ilaw ng sanlibutan. ayun, Siya ang Ano ba? ilaw ng sanlibutan. Siya ang sinulat. Malapit na po. Malapit na. Siya lamang at wala ng iba. Sa 35 po, iniibig ng ama ang anak at ang ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Malapit na po. Malapit na. Sobrang lapit na. 33 ba? Siya galing. Si Ara Joyce, no? Di sumasagot, oh. Sige, ano po? Malapit na tayo matapos. 6 minutes na lang. Sabi ko po, sobrang lapit na. 34. Yung 34 ba yun? Ay, lumayo. Di 36. Yes, verse 36. Yun po yung testimony. Verse 36. Sapagkat Verse- lubos ang pinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Hindi po, verse 36 po. 36 and verse 15. And 1 John 5, 11 to 12. Tingnan niyo po yung 1 John. Yung 1 John. Si John din po nagsulat niyan. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So ano po yung testimony? Kung sino ang may anak, or kung sino ang naniniwala sa anak, siya ay may buhay na walang hanggan. Yun ang patotoo ni Jesus at patotoo na nagmumula sa Ama. Kaya nga 'di ba diyan sa verse 36, 35, minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Lahat. No? So, ibig sabihin, lahat po ng sinabi, pangako ng Ama mula sa Genesis hanggang sa Malakay, lahat po yon naging totoo sa anak. Okay? At anong sinasabi nun? Anong sinasabi nun? Na, yun nga, yung testimony. Kung sino ang naniniwala sa anak, siya ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, si Jesus ang Mesiya. Si Jesus ang Kristo. Okay? Kaya nga po, verse 36, yun yung huli. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. And mas klaro po sa 1 John 5. Sa 1 John, unang sulat ni Juan, chapter 5, verse 11 to 12. No, very clear. Kaya tingnan nyo po, balikan ko lang po yung yung verse 33. Tingnan nyo po, napakahalaga, verse 33. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Ibig sabihin na ang Diyos ay, okay, para mas maging clear, basahin natin yung 1 John 5. No, punta tayo sa 1 John 5 sa pagtatapos natin. Siguro verse 10. Magsimula tayo verse 10. 1 John 5 verse 10. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginawa siyang sinungaling. You see, the very opposite ng John chapter 3 verse 33. Very opposite ng John 3:33. 1 John 5:10. 'Di ba? Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginawa siyang sinungaling. Yung isa naman na sa John 3:33, ang tumatanggap sa anak ay nagpapatotoo na ang Diyos ay totoo. You see? The very opposite, no? 'Di ba?
sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo, listen, sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ano bang sinasabi ng Panginoong Hesus? Sinasabi niya kung ano ang kanyang nakita at narinig. Saan? Mula sa langit. Ibig sabihin, mula sa Ama. At ano yung ibig sabihin? Patotoo ng Ama. And ano sabi diyan sa 1 John 5:10? Hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. You see? And verse 11, at ito ang patotoo. Ito yung tanong ko sa inyo, ano ba yung patotoo na yon? At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggat at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. That's it. That's the testimony. And verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. And tingnan nyo po yung verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, verse 13, malinaw po na sinasabi dito, hindi po ito patungkol sa paano ang paraan upang maligtas. Again, ito po ay paghahayag ng pagliligtas ng Diyos. Tingnan niyo po, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo. Sino bang kinakausap dito ni John sa letter na to? Kasi sabi niya sa inyo eh. Di ba? Sino bang kinakausap ni John dito? Sa first letter niya. Teka lang ah. Okay, ito po ay patungkol sa ito po ay sulat para sa mga mananampalataya. Di ba? So, ito po ay para sa mga mananampalataya. And very clear na sinabi ni John sa 1 John 5:13. Sinusulat niya yon para malaman nila na sila'y may buhay na walang hanggan. Di ba po? Naintindihan niyo po ba? Okay? So, that's it. That's the testimony. No? Na sino man ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Pero again, yung pananampalataya po is hindi po yan patungkol sa kung mananampalataya ka. Kasi nga po, kung babalikan natin yung buong chapter 3, okay, kung babalikan natin yung buong chapter 3, in-explain po talaga doon na walang sino mang makakita ng karya ng Diyos malibang siya ay binuhay muli. So, ibig sabihin, it's not an issue kung maniniwala ka or hindi. But ito ay patungkol sa gawa ng Diyos. Kaya ngayon, John 3:16, yung literal po talaga na translation, di ba? Naalala nyo sa Sunday School, ano yung literal na translation ng John 3:16? Sa ganitong paraan, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, na kanyang ibinigay kanyang tanging anak upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung literal. Hindi yun, kasi yung modern na translation kasi parang choice mo eh. Basta, ipinadala ng ama yung anak niya, tas kung sino man, kayo nang bahala. Ganun kasi yung parang pinapakita ng modern na translation eh. Pero the literal translation, ganito pinakita ng ama ang kanyang pag-ibig. Ganun yun. Kumbaga pinapakita lang kung paano niya pinakita ang kanyang pag-ibig. Diba? So mga kapatid, ano to para sa atin? It's a very great assurance na kung sino man ang nakakilala sa anak, siya ay may buhay na walang hanggan. You see? Kasi that's the testimony. Okay? So, yun lang po. So, natapos natin yung buong John chapter 3. No? Okay. So, meron pa, 2 araw pa, Thursday and Friday. So, magbibihas po tayo niyan. Pero next week po, again, MWF na lang tayo. And God willing, makapag-start na talaga ng evangelism. So, ini-invite ko po, yung free po ng Tuesday and Thursday from 4:30
hanggang 6. Sana sumama po kayo sa amin sa paghahayag po ng magandang balita. And yun lang naman po. So, sige, may mga tanong pa po ba kayo? So, nafe-feel ko na mag-podcast, no? Naayos ko na yan. Okay. Sige, wala na po. So, kung wala na, panoorin niyo po yung podcast na sinend ko po sa inyo. Mahaba siya pero marami kayong matututunan. Napakaganda po niya na podcast. Matututunan niyo doon kung paano ba talaga ang isang church talaga dapat inaayos. So, ako na-bless ako doon. Marami akong natutunan. And matututunan nyo din para maging maingat na kayo sa pagtawag ng pastor. Hindi po ibig sabihin na nagtuturo sa pulpito, pastor na. Iba po yon. So sana pakinggan nyo yun para maunawaan nyo po. Ano ba ibig sabihin ng pastor? Ano ba ibig sabihin ng elder? Ano ba ibig sabihin ng deacon? So yun po yung mga position. And sana panoorin nyo. Okay? So mahaba siya pero maintindihan nyo naman kasi Tagalog naman yun eh. Habang may ginagawa kayo, panoorin nyo po. Okay, so patuloy po kayong mag-ingat, no? And bukas po, sino na ba si Tito Bong na magre-recite no sa mga verses? Or tapos na ba si Tito Bong? Hindi pa? Si Gab pala yun na una, no? Okay, so si Tito Bong na. And then, yun. Next week, mga babae naman, no? Magbibigay tayo ng list. Sige po, close na tayo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay na ang kaligtasan ay buhat sa iyo. At salamat dahil nakita namin at naunawaan namin ang pagliligtas na ginawa mo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Salamat sa paghahayag nito at naging malinaw ito sa amin. Hindi dahil mas marunong kami sa iba, bagkus kami lamang ay kinahabagan at nakatanggap ng iyong biyaya. At maraming salamat po, Panginoon. At patuloy po akong nananalangin ng bawat isa ay tuluyan at patuloy na makilala ka, maunawaan ang kadakilaan ng iyong kaluwalhatian, ang pag-ibig na iyong pinagkaloob, at ang pangako ng pag-asa naming pinakahihintay upang ito'y mag-udyok sa bawat isa na mamuhay na banal, mamuhay na may katinuan, mamuhay na matuwid at hindi nakikiayon sa mundo. Panalangin ko po, Panginoon, na wala pong manatili sa mundo, bagkus ang bawat isa ay patuloy na lumago sa kanilang spiritual na estado. Maraming salamat dahil ito'y buhat din sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, no? So, ingat po kayo. So, mag-ingat po kayo. Okay, bye-bye po. God bless. Woo!